Pinabulaanan ni Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, Chairman Felix Reyes ang mga akusasyon ni Dondon Patidongan, ang sinasabing whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Inakusahan ni Patidongan si Reyes na umaasikaso sa mga kaso ni Charlie Atong ang noong ang una ay hukom pa. Kasinungalingan din sabi pa ni Reyes ang bintang na inaayos niya ang mga kaso ni Ang sa iba bansa kasama ang iba pang mga hukom at mga taga-usig. Hinamon niya si Patidongan na banggitin ang mga inasikaso niyang kaso ni Ang o anumang kaso na may kaugnayan sa mga nawawalang sabungero. Binigyan autorisasyon rin ni Reyes ang Bureau of Immigration na isapubliko ang kanyang travel records mula nang magretiro siya bilang hukom noong Oktubre taong 2021 hanggang sa kasalukuyan. Ipinagtataka lamang din ito na nasabay ang paglabas ng mga alegasyon sa pagsusumite niya ng aplikasyon na maging susunod na ombudsman. Nagpahayag din ito ng kahandaan na makipagtulungan sa mga investigasyon na may kaugnayan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. May ano tayo, may blind item tayo. May tatlong mga senador daw na nagkita-kita para pag-usapan itong nalalapit na pagpapalit o pagbobotohan ng Senate President. Medyo masalimuot pala din ito, no? Itong nangyayari sa Senado. Halos parang kasing salimuot din nangyayari noon diyan sa Kongreso. Pero dito kasi malapit na yung presidential election. So magkakaroon ng, siyempre, mga konting paninimbang-timbangan sila. Kung saan ba tayo mananalo dito? Siyempre, politika to eh. Numbers game, Ma'am Cathy. At eto si Ma'am Cathy ang mas may maraming alam kung anong nangyayari sa Senado ngayon. Kasi lagi nasa Senado to eh. Secret! Hindi, ano yan? Alam mo, ang napansin ko lang, yun sa Senate kasi konti lang sila. So dahil konti sila, may tendency mag-usap-usap sila. Yes. Pag meron din sila na pagkakaintindihan, sabi nga na gentleman's agreement. Yes. Pero of course, if hindi natupad ang usapan, hindi rin natin alam kung ano yung pwedeng mga mangyari, right? So, pero yun lang yung advantage. It's more mas disente ang usapan because there are only few of them. Yes. You know? So, yun yung maganda doon. Maliit na komunidad lang, kumbaga, Yes. pinag-uusapan natin. Yes. Makikita natin kung sino yung talagang lumilitaw, sino yung lumulubog. Usapang to, di ba? Senate Speakership. Senate President. President yan. SPF, President, sorry. President. Ako, tatlo lang talaga na... Huwag nyo naman sana iluklok din si Risa at si Amy, ha? Bahawa kayo. Bawa kayo. Dahil na natin problema sa bansa ang Pilipinas, huwag nyo nang dagdagan. Dahil sa akin dyan, yan. Siyempre, doon tayo sa binoto ng mga Pilipino. Yes. Yung yan, katod yan, kay Senator Bongo. Yan. At syempre, doon tayo sa hanay ng mga Duterte. Senator Bato and Marcoleta. Yan. Yan lang yung tatlo. Kasi si Tito Soto na una, naging naging Senate President na yan. Wala ka na dapat patunayan. Bakit kailangan mo pa? Tsaka nung, hindi ko lang masyadong matandaan kung naabutan ba ni Tito Soto yung impeachment kay Corona. Naabutan niya ba yun? Actually, isa siya sa isa siya doon. judge doon eh. So, hindi niya na dapat, siguro mas maganda, iba na lang yung paupuin niya dyan. Tapos magbigay na lang siya ng advice. Or magturo kung pwede. Kasi kung siya, ang bangin kasi nun, katulad niyan, si Cheese, si Subiri, siya, so si Cheese. So, yung iba naman, pagbigyan yung iba, na ipakita nila yung pakita nila yung galing nila. Style of leadership. Tsaka kailangan nga talaga dyan yan. Una-una yung binoto talaga ng taong bayan. So, sino ba yung pinakamaraming boto nung nakaraang halalan? Si Senator Bongo. Pangalawa, may alam sa impeachment din. Attorney, lawyer, yan. Nandiyan si Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Bato din, pwede rin. No? Kaya yung tatlo talaga ang mga pwedeng maging Senate President. Kaya nga sabi ko, wag naman sana si si Hontiveros at si Amy. Honti na lang. Wag naman. Lalo na sino yung isang balimbing ngayon, yung kapalitan ni Tolentino, si Gatchalian ba? Wag din yan, Forma din to eh. Forma din daw yan. Isa yan sa mga tinatawag na balakit. Ay, di pala, hadlang. Balakit, hadlang, parehas lang. Maria J. Alam mo kung papipiliin ako dito kay Achiche at kay Escudero. Mas okay sa akin si Escudero. Alam niyo kung bakit? Unang-una, abogado, yan. Tapos alam mo yung part na hindi siya yung nagpadikta dun sa Congress. Kasi parang nilalabanan niya nun eh. Yeah. Na kung gawain niyo yan, kung sumusunod kayo, kung ang trabaho niyo ay sumunod kay Romualdez, sa Senado, hindi ganito. Malaya kung pinapabayaan ko yung mga ibang senador na magsalita kung ano yung gusto nilang sabihin. At isa pa, ang dito, may impeachment tayo na sinasabi. So, kailangan talaga abogado. Tapos, ang
form niyan, kung ikaw ay abogado na, personal knowledge mo kung ano yung sasagot mo doon sa impeachment. Ah. Ngayon, kung si Achiche, kailangan niya pa ng abogado. Diba, Chichi? Sino nga Chichi? Natatawa si Chichi. Achiche! Yung mga komedyante, mga classic na comedy. Chichi. Ito mga kung ano ng mga nalalakong Wala si tutunan Achiche? mo, ha? Si ano ba yan? Si Lito Lapid ba yan? Si Coach Oli, may baka natin at Chichi na yun eh. Coach Oli Hindi ko talaga. si Aiza Sigera yan. Achiche, Pare-pareho sila. Pag nagugulat, Chichi! Okay. Kaya ka natatraffic eh. So yun yung yun yung parang kailangan niya pa ng abogado, baka mamaya yung emosyon niya, madala siya ng emosyon niya. Yung sinasabi ng abogado, hindi yun yung mabigkas niya. Correct. Unlike dito si Chis Escudero, gitna. Yes. Diba? Abogado ako kung ano yung tama, yun yung gagawin ko. Yeah. Naging Senate President na ba si Cayetano? Speaker. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa, no? Hindi pa. So yun, isa rin yan. Pwede rin. Speaker of the House, nagati sila ni Velasco dati. Okay. So hindi pa siya naging. Pero ito dapat na Duterte block na lang. Kung halimbawa, mayroong gentleman's agreement, may pag-uusap na nangyayari, okay yun. Pero pag hindi na sunod yung pag-uusap para sa kapakanan ng bansang Pilipinas, dapat Duterte block na lang ang tumakbo. Kasi sigurado panalo eh. Yeah. Maraming bilang ang Duterte kasi maghati-hati yan. Maghati-hati yung Dilawan, maghati-hati yung Pulaan. Mas marami pa rin. Pulangaw. Pulangaw. Mas mananalo pa rin yung Duterte Black. Hindi, wala eh. Makikita naman natin sa numero yan eh. Kasi, yun ang yun ang problema dito sa atin. Pag politika kasi, iba na takbo ng utak. Na, lalo-lalo na kung may personal na interest. Ay, grabe. Tulad nga nito, yung napag-usapan natin kanina, si Atong Ang, na kukonekta naman kay Pangulong Duterte. Kasi una pa lang pinag-usapan na namin na si Atong Ang at ang mga Barreto may kaugnayan konti kay sa mga Duterte. Kasi ang pagkakalap ko, si Marjorie Barreto dati, umakit mo sa stage yan pinakampanya sa Pangulong Duterte. And at the same time, si Claudine Barreto, parang siya ata ang gaganap na VP Sara Duterte kung sakasakali na isa sa buhay, isa sa pelikula. Sino yung daw buhay. ang director nun? Si di ko Boy alam. Abunda. Parang si Daryl Yap ata. Naku, wag na namang pagkakitaan dyan. Hindi, pero hindi pa naman. Yun ay, ano pa naman? Yun ay parang pa lang? lumalabas para ng mga plano-plano. Hindi natin alam. Di pa alam, malay mo kung papaya. Ang makakapag-desisyon naman yun, si VP Sara Duterte. Sara. Pero umuuna daw kasi yung Claudine Barreto. Pero reality nga dito, hindi natin talaga malaman ang laro ng politika katulad dito. O yung sa Sabungero, tinanggi ng PCSO Chief Felix Reyes na sangkot siya sa kaso ng mga missing Sabungero gaya ng inulat ni alias Totoy. Samantala, DOJ pinalalantad ang iba pang sangkot sa kaso. Si Margot Gonzales, magbabalita. Hinamon ng PCSO chief at dating judge na si Felix Reyes si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na patunayan ng akusasyon na siya ang nag-ayos ng kaso ng negosyanteng si Atong ang itinuturong mastermind sa kaso ng mga missing Sabungero. Matatanda na una ng inilutang ni alias Totoy na may isang retired judge na tumulong kay Atong para ito'y maabsuelto sa isa sa mga kasong may kaugnayan sa mga Sabungero. Sa isang pahayag hamon ni Reyes kay alias Totoy, tukuyin nito ang anumang kaso ni Ang na konektado sa mga missing Sabungero na di umano'y inayos niya. At kung hindi naman daw kayang patunayan ni alias Totoy ang kanyang mga akusasyon, sinabihan niya itong manahimik. Kinwestiyon din ni Reyes ang timing ng pagpapalabas ng alegasyon ni alias Totoy pagkatapos niyang maghain ng aplikasyon sa ombudsman. Sa kabilang banda, handa raw siyang makipagtulungan sa anumang investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay nagbabala naman sa iba pang sangkot sa kaso. Anya mas mainam na umamin o lumantad na sila ng mas maaga. Mabuting maaga pa lang, magsalita na sila. Kasi mahahanap din namin yan, makikita din namin yan. In the long run, the case is going to haunt all of them. This is a long drawn out case, and the earlier they come in, the better. Sinasabi natin, lahat ng may alam dyan, magsalita na kayo kasi nga, baka kayo naman ang aming susunod. Una nang sinabi ng kalihim na kasong murder, kidnapping at paglabag sa international humanitarian law ang mga posibleng maikaso laban sa mga sangkot sa kaso ng mga missing Sabungero. Maliban kay Atong Ang, itinuturo ring mastermind ang aktres na si Gretchen Barreto. 4 na grupo raw ang dawit dito na kinabibilangan ng Alpha, Bravo, Charlie at Delta Group. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Walang hiya kayo, kaya pala matataba yung mga tawilis dyan sa sa Taal. Kaya pala sarap Mga ihaw. tilapia, mga tilapia. Tilapia, kung ano-ano mga isda dyan. Pero don't worry doon sa mga kumakain ng tawilis. Kasi ang kinakain ng tawilis, mga plankton. Hindi kumakain ng patay. Hindi, at saka moving water. Yes. Wala na yan. Oo. Paano yung hanapin yan? Di ba kalokohan naman yan? Di ba, let's be realistic here. Ay, maraming daw hawak sila Remulla na ebidensya. Yan na naman. Awa tungkol dyan. At dyan nga, hindi rin nagpahuli si Torre. Meron din daw. Ang bali-balita nga, siya daw yung unang may alam sa ano na yan. Siya yung unang nilapitan dyan sa kasong yan. No? Dahil nga daw itong si alias Totoy ay talagang kampante
At malaki ang tiwala kay PNP Chief Nicolas Torre. Grabe. Grabe. Iba, Talagang ano, no? Nakakatawa yung sinabi mo na yun. Kung may Nazareno, siya ang nasira. Nasira na sa reno. Alam mo, tama yung tama yung sinabi ni, naalala ko yung binanggit ni Master Judea na kukunik na naman to sa mga, Sinasabi sa ko sa mga inyo. Duterte. Tsaka nakakapagtaka tong yung alias Toto. Hindi naman natin sinasabi na wala siyang alam o hindi totoo yung mga sinasabi niya. Pero ang point kasi dyan, di ba, meron kang ebidensya, bakit hindi mo pa ilabas? Tapos alam niya daw, tapos sabi ni DOJ, alam niya daw kung nasaan. Oo. Nasaan yung mga... Saan inilaglag? Nilaglag. Oo. Oo. Alam niyo ba kung gaano kalalim yung taal? Tapos yung ilalim niyan, putik pa. For example, Putik talaga ba ito eh? putik talaga mo yan. Naiisip ko nga kung binaon nila doon mismo sa bulkan, pwede. Pero kung lalagyan Binato nila nila sa ng... bulkan, edi tunaw wala yun. na yun. Sa tagal. O kaya gagawin nila, lalagyan nila ng pabigat. Yung Yun talaga yun. lulubog talaga yun. Criminal minds. Oo, paano yan eh? Mahirap sabihin na tinanim. Pwedeng totoo yung sinasabi niya na hindi niyo na makikita. Yes. Pero pwede rin hindi. Yes. Pwede rin sinabi niya na dyan lang yun. Diba? Kasi kaya maguguluhan ka dito kay alias Totoy kung totoo yung sinabi niya, hindi rin natin pinagtatanggol si Atong. Yes. Diba? Ang maganda kasi niyan, magharap sila sa korte, maglabasan sila ng ebidensya. At Para ito- doon magtatama yung Correct. ano nila, gusto nila mangyari. At ito pa, Yes. wala pa rin silang pinafile na kaso. Ito, yung isa pa yun. Di ba? Wala pa rin pinafile ang kaso si alias Totoy and si Boying Remulla. Tsaka ito kung matatandaan nyo, noon sa panahon ni Bantag, may mga nagsasabi na may mga nakalibig daw na mga tayo sa loob ng bureau, diyan sa kulungan, diyan sa mga tangke, sa mga Puso Negra. Nung kinalkal, ang nakita nila, buto ng manok. O walang buto ng tao. So parang ganito rin ang nagiging istorya eh. Parang nagiging istorya. Nandiyan nakalibing yung mga tao, inilaglag dyan sa tubig yung mga tao, pinaglagyan ng pabigat. Tapos ngayon, sisisid sila. Malay ba natin kung ngayon, habang gabi, naglalaglag na sila ng mga buto-buto doon. Wala naman sila binabalita. Hindi naman naka-live yung mga ginagawa nila. So, ang hirap kasi paniwalaan, unang-una, ilang taon na yan? 2021 yung nangyari. Anong taon na ngayon? 2026, di ba? Dapat noong panahon na yun, ba't di ka lumabas noong mga panahon na yun? So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala kay Bato, hindi ka naniniwala kay Dibolsinas, hindi ka naniniwala kay Eliazar, mas maniniwalaan mo si Torre, kaya ka lumabas at magsasalita dahil buong tiwala mo kay General Torre na alam naman natin na puro paglabag sa batas ang ginagawa niyan kay OJC at yung pagdukot kay PRRD. Tapos paniniwalaan mo, nakatawa to si ito pa. Kaya ako nagduda kasi ito pa lang si alias Totoy, tumakbo pala itong mayor under Alyansa. Under Alyansa. Kaya hindi rin katakataka na lalabas talaga. At ngayon, tulad, sabi mo kanina, noong unang pinag-usapan natin to, hindi tayo na masyadong nagko-komento kasi parang yung mga galawan nito, napanood na natin dati. At ngayon, nakikita natin, may statement si Remulla na parang may nakikita daw siya na may kaugnayan itong missing sa Mongeros dito sa war on drugs ni PRRD. So, kinukonek na naman kay PRRD dahil wala silang makuhang ebidensya dito sa extrajudicial killing. So, pahabain na naman nila, mag-iimbestiga na naman sila sa missing sa Mongeros para magtagal lang si PRRD sa dahil. Pero ito yung nakakatawa. Di ba? Nag-aalboroto ang Taal Volcano ngayon. Oo. Ano yan? Parang nagpapahiwatig ang Parang Diyos sign, na, hoy, tumigil ka. Ano naman ginagawa mo? Pati ako, dinamay mo sa kasinungalingan mo. O, di ba? Baka umabot ng Cavite yung Sabi ano ng na yan, Taal yung Volcano. tama ng Taal this Diba? time, ha? Taga Cavite kayo, madadami pa yung mga kababayan nyo dyan. Por Diyos, por Santo, dinamay nyo na nga kami sa pagboto nyo kay Marcos. Tapos dinadamay nyo naman kami sa galit ng Taal Volcano. Diba? Alam mo, itong napapansin ko lang dito, binibigyan natin ng pagkakataon to si Boying kasi nga may alam daw siya patungkol dyan sa missing sa Hindi alam eh. Binibigyan natin ng pagkakataon na, o sige, kung kaya mong gawin mo. Pero hindi, doon pa rin ang bagsak talaga sa mga Duterte. At ang naapektuhan dito, yung mga pamilya ng biktima. Yes. Kawawa binibigyan nyo ng false hope Yes. Diba? Naasa yung mga yon na kahit buto na lang yung makuha nila, para magkaroon ng maayos na libing para doon sa mga pamilya nila. Wala na, kahit wala ng Para mapanatag na para rin. mapanatag lang sila, pero hindi di ba? Sinabi na meron siyang alam pero wala daw buto. Ano yun? Tapos sasabihin ni Remulla, meron. Oo. Meron silang alam kung saan nakalagay at kukukain daw nila. Ano ba? May magtuturo na daw kung saan talaga parte inalaglag. Tapos ididikit na, tapos bandang huli ididikit sa mga Duterte. Wala, ito lang talaga yung politika. Duterte pa rin ang target nitong missing sa Bongero na to. Tanim tanim bala, tanim ebidensya, Tanim buto, witness. tanim witness, tanim buto na naman. Gagawin sa mga Is Boying Remulla in good health?
Hindi natin alam kasi... Kasi tinitingnan ko siya parang there's something wrong eh. The hindi color normal and all. Hindi normal There's yung kulay, something di ba? wrong, no? Pero, Yeah. naano to naoperahan to si sa puso kasi, nung nakaraan. Kaya I think medyo nawala. cancer, di ba? May cancer ba siya? I Survival don't or know. something? Mangitim ang ano niya na, no? Oh, Mangitim yung na. color no? niya, iba Itim yung... na nga yung katawan, ito pabudhi. Malay nyo, ano? Ayan, look, ayan, look at yan, him. oo. Parang hindi siya, hindi Hindi siya hindi healthy. parang talagang hindi siya okay. Yes, oo. I Malay can nyo, see. bukas sa Makalawa, ombudsman na siya. Well, Ombudsman. sana no, bago man lang siya mawala, Uy! ay gumawa siya ng kabutihan. Yun. tama. Siguro, kaya gusto niya mag-ombudsman. Pero I doubt it kasi... Malay mo siya yung magpapagilty kay Tammy. Kay Tammy, tsaka kay Marcos Jr. Bumaliktad din. Hindi natin alam. Baka yun talaga. Pero sana naman. Pero sana nangyayari ngayon, itong mga pagkone-connecta lagi, kay Baltag Duterte, Tebes Duterte, Sabungero Duterte. Naku po, parang hirap paniwalaan. Tapos ngayon, magiging ombudsman to. Di wala. Durog na durog dito ang mga Duterte na kahit yung hindi guilty, gagawin niya guilty. Resulta ng investigasyon. Pwede na magawa yun. Kung talagang ipagpapatuloy niya yung klase ng sistema na galaw nila ngayon, na pagsunod-sunod dyan sa mga gusto ni Marcos Jr., kawawa tayo mga Tapos, Pilipino. tapos magugulat tayo, yung mga buto nasa Davao, no? Davao, Uy, bakit? Dinala dito ng mga whale shark, galing to doon sa, sa Taal Volcano. Sasabihin ng dalawang- Nakarating sa Davao yung mga to. But remember, a forensic expert will know kapag ang isang ebidensya ay ibinyahe or Yes. nilagay galing saan, sa soil, sa tubig na pinanggalingan. Yun Nalalaman ano niya. yan. Yeah. And then the age of the bones, Yes, kung ilang taon na ito, talagang kung ilang yun dekada, yun. kung ito ba yan. Tsaka, Not unless babayaran. Yun ang problema natin. Yung lagi binabayaran na eh. Kasi ngayon, hindi na prinsipyo yung na umiiral sa Pilipinas ngayon eh. Ang umiiral ngayon, kapangyarihan, pera, at sa pansariling interes. So yung mapapansin nyo, sila lang na mayaman eh. Yung mga mahihirap na natin yung mga mahirap. Ang bibigyan nila ng konting pakonsuelo ni Bobo, yung mga kukunti na mga minimum minimum wage earner. Pero yung talagang mahihirap, yung mga nagtitinda ng sigarilyo, nagtitinda ng balot, wala namang pakinabang yun sa minimum sa wage hike eh. Kasi sila, wala naman talaga silang sinusweldo araw-araw. Kung yung kinikita nila, depende sa pagpapainit nila sa araw, depende sa sipag nila. Grabe. So wala silang nagagawang tulong doon. Wala. Parang stagnant yung pamumuhay nila. At ito kasi yung yung mga naluloko nila, pag binigyan mo ng 500, ay boboto Tuwan-tuwa na. na. Tuwan na Yes. sila. Pero minsan, isipin natin nga, kada may mga ganyan silang issue, may mga tinatabunan sila. Yes, Kasi baka palagi mamaya naman. nanilibang tayo. Yes. Isang ano na naman pala yan, diversional tactic nila para hindi Baka may natin... mangyayari na namang oo, kagulat-gulat. Baka yan Diba? nga, baka may parating na naman na magugulat tayo na may ganyan. Yes. Mm. Baka naman, parang 2026 national budget, halimbawa lang naman. Mm. Ganun. Tapos magugulat tayo, nakuha na nila bago pa natin mapansin. sana gulatin naman nila tayo sa magandang bagay naman. Yes, sana surprise. Kasi katulad naman sinabi naman ni BBM, sabi niya na tapos na ang politika, panahon na para pagsilbihan, magtrabaho. So, game. Panindigan, di ba? Yung mga sinasabi niyo, puro ano lang eh. Oo, Puro puro palipas press na. release. Yeah. Tapos na ang politika, magpa-drug test ka na. Yan, no. May nakita akong post niya, Tapos na. hindi ko maalala. Post niya, Tapos na. hindi ko maalala kung sino. Parang sabi niya sa post si BBM ba habang sinasabi niya yun, nakaharap siya sa salamin.